I'm still here in the parking, and I talked to the officer if I can use the back door, because I don't want to go to Pennsylvania and go back again, because it's 57 minutes to turn around. And he said you cannot use the back door, it's only for private. So I don't have enough time to drive Pennsylvania and back again to Ohio to Youngstown. But when I come here, it's gone. That's because we scared it. No, the truck knows that he's coming to the That's doctor. right. Same thing as taking a bad tooth to the dentist. Yeah. Mga Chay. Good morning, Internet. Good morning, viewers. Good morning, Cleveland. Good morning, Ohio. So, dito nga ako natulog kagabi sa isang labs na napaka-weird pasukin. Hindi siya easy access to get in. Hindi siya easy access to get out. Kailangan babalik ka uli kung saan ka pumasok. Babalik ka uli doon hanggang makarating ka or hanggang ma-reach mo yung interstate highway dito sa gilid papuntang Pennsylvania. So, gagawin ko muna ang aking pre-trip today, refuel, and mamaya kukuha ako ng kape. Dadalhin ko doon, saglit lang, papakita ko sa inyo. Again, nothing changed. Yun pa rin ang itsura ng labs. But, summer is coming. Kahit anong gagawin, summer is darating na talaga. Kaya yung highway, more on mga nasa windshield mo, kahit anong linis dyan, nilinis na siya, umulan, ang daming bugs. Ang natitirang windshield washer fluid ko ay pang winter pa. Okay, windshield washer fluid pang winter pa siya, so hindi siya maganda, hindi siya talagang nakakatanggal ng mga bugs na nakikita dito sa windshield. Kaya ngayon uubusin ko siya. Sa mga hindi nakakaalam, kung gusto ninyong i-drain ang inyong windshield washer fluid, walang drain plug yan. So ang gagawin nyo lang is i-apply dito sa windshield hanggang sa maubos siya. It takes time, but it works. Lalo na pag naglalagay kayo ng windshield washer na pang summer, huwag ninyong kakalimutan kasi in a few months, babalik na naman ang winter time. In a few months, winter na naman. In a few months, Pasko na naman. May ngayon, magbilang kayo, mag-start na naman ang winter time by October. So, huwag niyong kalimutan i-drain again yung washer windshield na pang summer. Kasi kailangan ninyong palitan ng pang winter yan in a few months. In a few months. So, hindi pa ako nagpe-pre-trip. Tatapusin ko muna to. Kagabi, ang lakas ng ulan dito kagabi. Kailangan ma-drain siya. Kinargahan ko pa naman ng isang araw. Kasi may nakita ako doon na pinakamagandang washer windshield fluid ng Love's nandun, green. Yun talaga ang pang bugs. Napakaganda nun, mabango pa siya. So ngayon ubusin ko siya dahil kukuha ako nung pang summer na fluid. Hi, I'll be back. I'm good. Yourself? Yeah, I'll be back for that one. Okay, washroom na ako. So ito yung loob ng labs nila. So pinagdugtong na nila isang side, wala nang mga corner. Wala akong coffee. Yeah. So nandito na rin yung pinaghalo nila yung breakfast dito. Soft drinks. Diba? Please kita ninyo. Okay, wala ko na sigarilyo. Hi there. How are you? Good, yourself? Good. Got refill? Yeah. Can I ask bag for this one? Yeah, the other ones I do. That's what I was. You need a bag? Yeah, please, if you have.
No, thank you. Appreciate it. Okay. The bags are not that heavy. That Oh, great. one each. All done. Sana hindi ako naka-obstruct ng matagal dito sa isang truck driver sa likod. I don't think so. Anyway, ano ba to? Yeah, I'm gonna get out. Babalik ulit ako dun sa aking pinasukang area. It's too late na. Mag-alas 9 na ng umaga ngayon. Di ko alam kung paano lalabas dito. Oh, I hope na madali lang siya. Hindi magkakaligaw-ligaw ako nito. Iba yung pinapakita ni GPS eh. Ohio Turnpike, exit quarter mile. Take the exit on the right to I-80 East, then keep left. Ohio Turnpike. Ito ba? Ohio Turnpike. Be in the left lane. Wala nakalagay kung east or southbound eh. Okay. Ito yung pinasukan ko kahapon. So, magbabayad na naman ako ng another toll gate para makalabas dito sa area nila. Kahapon, hindi siya gumana. Buti hindi ako hinabol ng pulis. Easy pass accepted. Okay, that's good. Yan, kita nyo yung semi truck na yan sa right side? Yan ang ginagamit ng mga pulis dito sa Ohio. Dito sa Ohio. Pag once na meron silang yung nang-detect sila ng mga drivers Yeah, tama to, tama. Ng mga drivers na gumagamit ng cellphone while nasa transit. So yung simi na yun, merong pulis na truck driver, drive sila and then sasabayan ka ngayon sa highway. I think nakatinted siya. Binibidyohan nila or pinipicturean nila kung gumagamit ka ng cellphone. Nakita ko yan before sa commercial ng Ohio State Patrol na simi ang ginagamit lang, hindi na yung patrol car. Then along the way, tatawag ka, gumagamit ka ng cellphone. Along the way, tatawag ka sa kanilang kasamaan, then doon ka nila i-hold, titikitan, and everything. Welcome back again sa Turnpike ng Ohio.
At least nakabalik ako dito. Yeah, meron akong 671 kilometers hanggang sa Port of Baltimore, but meron akong mga few stops na gagawin today, like Walmart, kasi I need ng ink sa aking printer kasi may paperwork akong kailangan kong dalhin sa loob ng port mamaya or bukas para sa pag-pick up ng load, para ma-pull out ko yung load. So merong paperworks na binibigay sa amin. Of course, hindi naman mawawala yan. So on the left side, ito yung mga state patrol ng Ohio, pull over. And yesterday, meron ako nakitang tawag dito, mga truck, hindi sila pinupull out or chine-check sa weigh station. Ang karamihan sa highway, pagkita nila yung mga flat deck, mostly mga flat deck, oversize. Kasi yung focus nila ngayon ay ELD, tampering of ELD, yung electronic logs, yung mga pinagagawa mo doon na hindi sang-ayon sa batas ng Amerika patungkol sa ELD, mahuhuli ka doon, matitrace nila yun. Then yung securement, yun ang focus na yun, ELD and then securement ng load. So titingnan nila kung tama ba yung securement mo. Kailangan intindihin mo yung working load limit ng ginamit mong straps or chain doon sa equipment na paglalagyan mo. So, kailangan alam mo yung working load limit para hindi lang ka magpataka o butang diha og straps, usara ka buok, duha ka buok sa imong load. Okay? So that's yung second day ngayon ng blitz kasi kahapon lang nag-start. So along the way, for sure marami akong ma-encounter ngayon bago dumating ng Port of Baltimore itong biyaheng ito. Ito yung third day. Maraming mga DOT along the way. And fingers crossed. Well, I'm ready. I-check nila. Bago naman ang truck, walang sira ang truck. ELD, everything is good. Yung aking mga oras, yan siya, yung tawag doon, legit yan. Walang tampering dyan sa aking hours na yun. Personal conveyance, of course. Alam mo dapat kung kailan mo kailangan lang gamitin ng personal conveyance. But way back before, hindi pa masyadong stricto si Q-Line, yung personal conveyance ay inaabuso namin. Yeah, even me, no? Way back before. Ngayon kasi masyado nang stricto ang safety. Marami ng tao nagbabantay sa ilag. Before, lang sila, dalawang tao lang, si Brock at saka si Steve. So, nadadaya namin yung ilag, no? Yung magdadrive ka na looking for Walmart, umabot na ng 8 hours naghahanap ng Walmart, yun pala dumiretso na hanggang Mulin. Ginamit na yung personal conveyance kasi again, ang personal conveyance ng Amerika is unlimited kahit merong kang load, basta hindi siya pabor doon sa kumpanya na lalapit ka sa pick up delivery mo or sa pick up or delivery mo, bawal gamitin yung personal conveyance, no? Kasi pabor yun sa kumpanya or pabor yun sa'yo. Personal conveyance is shower, grocery, basta personal na gagamitin mo, is unlimited dito sa Amerika. But ngayon, nung pumasok na itong bagong system ng Q-Line, yung personal conveyance, even if sabihin nating unlimited siya sa Amerika, unlimited kasama ang trailer, kasama ang truck, unlimited miles sa personal conveyance, may pupuntahan kang kaibigan na 1 hour away from dun sa pinarkingan mo, okay yun sa Amerika. But yung company may sarili silang rules. Ang rules lang nila is the same rules na ina-apply sa Canada and ina-apply din dito sa Amerika. 75 kilometers radius or 1 hour ang paggamit ng personal conveyance even if nandito ka sa Amerika. Kaya watch out kami sa aming mga personal conveyance. Before, sabi ko nga, before inaabuso din namin talagang 8 hours looking for Walmart. Kalain mo yan gaano kalayo yung
Walmart na yan na wala kang makita within 8 hours. Yung pala nandun na sa Mulin, nakarating na. But hindi kami nasita that time. Ako, hindi ako nasita. Pero yun nga, nung nagbago ang rules, naglaylo ako dun na gagamitin ko lang talaga siya as personal na gamit ang truck. Pero yung pauwi ako from Saskatoon, 9 hours drive, that's using my hours, not personal conveyance. Using my hours. Okay, merong problema ang truck. Merong problema yung truck. Sa Travel Plaza, I have to go back sa Youngstown today, Youngstown, Ohio, para dalhin siya sa Peterbilt. Tumawag na ako sa opisina na yung truck ko magdidirin siya in 55 minutes. I don't know which one is which. Trucks, buses. Oh, may pulis pa dito. Tsambahan pa. Oh my God. Merong inspection na nagaganap ngayon. Take your next right onto Glacier Road. Yeah, merong Turn pulis right dito. onto Glacier Road. So 15 minutes na lang. In a quarter mile, merge onto I-76 East. So probably hindi ko makukuha ngayon ang load. I'm gonna show it to you guys. So ito yung sinasabi ko. Yeah. So nakalagay dyan, engine derate in 49 minutes, service immediately. So kita ninyo itong aking DEF. Nandito sa gitna yung DEF, naka-red siya. So merong problema sa DEF na hindi nagpa-function papunta sa diesel, yung fluid. Kasi naka-red siya, dapat blue to eh. So merong problema sa DEF ngayon. Kita nyo? Red. So yun ang sinasabi guys, kahit bago yung truck mo guys, tapos sarili mong truck, magkakaproblema ng ganito, you know, sakit sa ulo. I don't know if covered siya ng warranty, but hindi ko problemahin yan. Hanap lang ako ng way na makabalik ako ng Ohio, sa Ohio Peterbilt. Hi Nola, it's Marco again. Ma'am, can you call this number of Peterbilt in Hunter, Pittsburgh? Hunter truck in Pittsburgh. And I'm gonna give you the number. I'm still here in the parking and I talked to the officer if I can use the back door. Because I don't want to go to Pennsylvania and go back again because it's 57 minutes to turn around. And he said you cannot use the back door, it's only for private. So I don't have enough time to drive Pennsylvania and back again to Ohio to Youngstown. When I called you, I already passed the last bridge that I can exit. So I'm here, I have no option but to drive all the way to Pennsylvania and turn around. So meron pa akong 37 minutes bago magtuluyang derate yung truck. And yung aking customer na pupuntahan na Peterbilt sa somewhere in Pennsylvania is 45 minutes. So for sure, kung pipilitin ko siya, maabutan ako ng derate sa highway. Wala nang power yung truck, masisira yung, you know, components, I don't know. And kailangan kong tumigil dito, makakita ako ng isang truck stop or kasi nakapasok na ako ng Pennsylvania. And papakita ko sa inyo kung nandoon pa siya, is the same thing siya dun sa Mac na ginawa ko before sa Paul Hauling na na-derate din ako doon. May ginawa ako doon sa ilalim, may tinanggal akong sensor doon para tuloy-tuloy pa rin siya, hindi ako mawala ng power, pero wala na akong speedometer, wala na akong RPM. I don't know if
this one will work, man. But yeah, I will try. Kasi bago na to, digital na to lahat eh. So for sure mawawala tong screen ko dito. 36 minutes, 44 minutes, so short ako ng mga 15 minutes. Ang layo. See, kung kukunin ko yung Youngstown, didiretso pa ako dito sa Pennsylvania. Iba yung style ng kanilang highways. No? Ang lalayo ng ikot. Para makabalik ka. Ang layo, look. Pupunta pa ako ng 70. Cranberry TWP, what is that? But susubukan ko lang na tanggalin yung sensor nila. Okay. Wala na akong hope na makahanap pa ng parking or magandang parking along the way. Merong parking dito na nasa gilid doon ng... Tumigil lang ako dito saglit. Meron dito sa ilalim. I don't know, I think meron ako nasabihan nito sa mga ibang drivers na mga owner of na once na mag-derate ang inyong sasakyan, ito yung tatanggalin nyo. But hindi ako sure, hindi ako 100% kung the same siya sa style ng Mac at saka doon sa ginawa ko sa Cascadia sa 1447. There's something here. Paano ako makakalusot dito? Nandoon sa transmission. Or sa engine. Okay. So ito yung DEF. So may problema dito for sure. May problema dito sa sensor. Hindi ko lang alam kung saan. Baka barado or what. Pero hindi to yung ibig kong sabihin, mga choy. So nandito yung sensor. It should be somewhere here.
same siya. Hindi siya same. Yan, naka-inject yun siya sa either sa makina or transmission. So, yung sa akin before, dito siya naka-inject. Yung, ano niya. Hindi ko makita. Oh, iba ang design nito, man. Holy shit, abutan ako ng direct. Abutan talaga ako ng direct. Wala. Iba siya. Well, wala. Wala siya. Oh. So, abutan ako ng direct highway. Holy smoke. Turn right. Fuck. Turn right. Switch off ko lang kasi nakalagay nila no idling. Okay. Naka-off duty. Okay. I won't hold that against you. Yeah. Katapos lang ito, maservisan sa Peterbilt sa Winnipeg ngayon. DEF na naman. Buti nakaabot siya kasi nung 15 minutes na lang natira sa derate na wala. But nagpaparamdam na siya that there's something wrong sa tank and ayoko na siyang paabutin pa na lalabas uli na meron na akong load kasi mas lalong malaking problema pag meron ka ng load tapos na derate yung truck. Ang upuan nito. Legacy. Yeah. Ganda. Ganda. Ito lead. Anyway, ito yung driver's area nila.
So, pahinga muna ako dito. Well, hihintay kung kailan nila ayusin yung truck. So, bali, nawala na yung engine light, engine derate. Pero anytime soon, I know, babalik yun. Babalik yung engine derate niya. Nagpaparamdam na siya, hey, you have to do something. Ititiri kita sa kalsada pag hindi mo pinagawa to. Hold that against you. Say again? I won't hold that against you. Yeah. Katapos lang ito, mag-servicean sa Peterbilt sa Winnipeg ngayon. DEF na naman. Buti nakaabot siya kasi nung 15 minutes na lang natira sa derate na wala. But nagpaparamdam na siya that there's something wrong sa tank. And ayoko na siyang paabutin pa na lalabas uli na meron na akong load kasi mas lalong malaking problema pag meron ka ng load tapos na derate yung truck. So, sine-check na niya ngayon. Probably it's on the. Under warranty? Yeah, it should be under. Oh. What do you think the problem with that? Inlet NOx. There's a code for inlet NOx, a regular data. The NOx? Yeah. NOx sensor? Oh. So I need to start a case for that. I'm gonna figure out what truck I can move to get your car. Sure. Okay, the truck is almost done. So natapos na yung isang shift. So napalitan na ng NOx sensor. And hinihintay na lang yung second shift na papasok para i-road test yung truck. And then I'm all set. I'm done here. Balik ako sa highway. Alright, nagulat ako kayo na kasi parang truck ko yun ah. Pupunta sana ako ng bibili ng pagkain yan at test drive na nila. I think it's almost done. Balik na lang ako sa lot tapos umuulan din eh. Have a good day. Thank you. Holy moly. I'm all set. Pa ng ulan. I don't know. Ito yata ang exit eh. Tapos na ang truck. Kanina, pupunta sana ako dito sa may marathon para bibili ng pagkain dahil wala pa akong lunch. Wala pa akong almusal. Nakasalubong ko ang truck kanina. Sabi ko parang queue line. Bakit parang nandito lang queue line? Yung pala yung sa aking truck. But, yeah. And humingi ako ng bill of lading. Ano ba tawag dito? Bill to COD tax. Okay. Walang binayaran si Q-Line. Zero lahat. Parts, labor, zero. Miscellaneous, zero. Sublet, zero. Labor, wala. So, nakabill siya sa taxable by Pennsylvania County, Pennsylvania, blah, blah, blah. Delivered to Q-Line Tracking, Canada. Okay. So, nakalagay ay correction, perform courtesy inspection, and no defects noted. Data, blah, blah, blah. Check for primary fault decode. Run switch. Okay. So, kaya ako humingi nito kasi yung aking oras, do you want, no. Yung aking oras ay nakalag out ako sa aking time. Oh, I mean sa aking ELD. Nilag out ko kasi nga, I know na pagkatapos nilang ayusin, aayusin nila. No, pag ayusin nila, I mean, pagkatapos nilang ayusin, iro-road test nila. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, pag iro-road test nila, kaya humingi ako ng papel. Pag iro-road test nila yan, siyempre gagamitin, tumatakbo, no? Nakalag out siya eh. Tapos meron siyang driving performance monitoring na magpa-pop out. Siyempre i-ignore ko yun. Hindi ko i-credit sa aking oras dahil hindi ko naman ginagamit. Ang purpose nun,
once na ma-hold ka ng DOT na meron kang meron kang driving na hindi mo credit sa yung driving hours or sa A-logs mo, magtatanong sila, anong ginawa dito, anong ginawa dito. So kaya meron akong papel na ipapakita ko na itong truck ay nasa Peterbilt at ginamit nila sa shop. Di ba? Parang advance na lang ba na anytime mangyari or mangyayari man do, at least meron akong pwedeng ipakitang papel na hindi ko yan ginagamit personally na nag-log out ako, but instead, ginamit yan ni road test ng taga Peterbilt. Yun lang yung purpose ko. Then, I don't know from here kung ilang, I think 400 kilometers pa yata ako. Turn left on Campbell's Run Road, Huh? then take the third left. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Paglabas ko dyan, susuong ako sa ilalim, babalik ako. Okay. Yeah. Tara, let's. Okay na yata. In 2 kilometers, keep right to I-76 East. Papasok pa yata ako ng downtown. Holy smoke. Be in either of the 2 right lanes. Wow. Sayang, hindi na ilagay yung ano. .360 sa labas. Wow. Continue on I-376. Wow. First time ko nakapasok dito sa Pittsburgh. Sayang, hindi nyo nakita.
Ang Pennsylvania, marami silang tunnel para silang style ng Norway. Norway, Austria. I'm not sure if makakapasok pa ako ng Baltimore tonight. Wala na akong mapaparadahan dun sa city. At this hour, puno na ang TA. I don't know, man. Kailangan ko bang tumigil sa Walmart? Oh, it's a long one. Yeah, it's a long one. Pila-pila yung mga truck. Bus with care. Ito na. Bus with care. Fallen rocks. Isingit pa tong kotse sa right side. You don't have any space, bro. I know. This one is a little bit slippery. Bagong asphalt. Three lanes. Holy smoke. Okay, gonna move from lane 1. Another car. Lane 1 open. Okay guys, dito na ako sa Maryland. I don't know kung Frederick. Yeah, pumasok ako dito sa masikip
na Walmart. Pero tsaka ko na problemahin yung exit ko. Ako na problemahin yung exit ko. Yeah. Sikip niya. Kailangan ko lang ng grocery. $82. Okay, thank you. So, ngayon ko. Holy smoke. So, ngayon ko problemahin tong aking truck na yan. Saan ako luluto? Eh. Sabi ko nga, ngayon ko problemahin yung Yan guys, hirap. Hindi talaga siya pang truck na Walmart na pwede kang pumarada doon. Hirap ipasok. I mean, hirap din siyang ilabas. Anyway, nabili ko yung mga gusto ko tonight. Yung mga signboard. Sulat. Okay, dito ako matulog sa inspection. Patay ako bukas. Inspection area pala to. Kala ko rest area.
parking. You have 3 hours and 48 minutes. Alam nyo, dito na ako tumigil sa DOT. Kita nyo, nasa gilid lang ako at wala ako sa magandang pwesto, but yung iniikutan ng truck sa pag wala silang makuha, iniikot sila dito. Pero wala na akong ibang option na piling tigilan Pagod. So nandito ako ngayon sa Maryland. Wala pa ako sa port. Meron pa siguro akong isang oras sa port bukas. 73 kilometers, 49 minutes, 70 kilometers to port bukas. Pwede ko naman siyang idiretso, kaso lang ang problema yung parkingan ko dun sa port wala. So bukas na lang ng umaga. So anyway, na-delayed ang biyahe dahil yun nga kanina, engine brake, tapos biglang nawala, pina-check up. It's okay. Pagod ako today. Diretso ko siya, makapasok lang ako ng port. Then nakabili na rin ako ng ink para sa aking paperwork sa loob bukas. So paano guys, I'll see you guys. Ngit-ngit man. I'll see you guys ugma buntag sa port sa Baltimore. Daghang salamat. Amting mo tanan. Good night.